ang Ginoo manaaka ninyo. Manausab kanimo. Kinutlugikan sa Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Himayaon Himayaon ikaw, ikaw, O Ginoo. Unya, may giduaw na Jesus ang tanang kalungsuran o kabaryuhan. Tanudlo siya dito sa ilang mga sinaguga o giwali niya ang maayong balita. Bahin sa paghari sa Diyos o giayo niya ang mga tao sa tanan nilang balatian o sakit. Gitigom na Jesus ang iyang napulog duha ka tinud-an o gihatagan sila gahom sa paghingilin sa mga daotang espiritu o sa pag-ayo sa tanang sakit o balatian. Adtua hinuon ninyo ang nawala nga mga karnero sa nasod sa Israel. Lakaw kamo og isangyaw nga hapit na maghari ang Dios. Ayuhan ninyo ang mga masakiton. Banhawa ang mga minatay. Hinlui ang sanlahon ug abuga ang mga yawa. Nakadawat kamo nga walay bayad, usa panghatag kamo nga walay pagpangayog bayad. Ang ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Please be seated. Magandang tanghali, bayan. Gali. So, sana po ay hindi kayo na late kanina sa catechism natin. Pero hindi po ito homilia, catechism po ito, isi-share ko sa inyo. 2 oras ako natapos kagabi, gumagawa ng catechism. So, next week pa ito matatapos. No? So, yung catechism ko ay nandito po sa Ka-Father Chad Ripperger Season Exercise sa Amerika. At bukas din, ito yung ginagawa ko, yung pari na possess. Dito po sa diocese natin, isi-share ko po sa inyo bukas. Bukas na lang. No? So, yung experience namin sa isang pari na na-possess. No? Grabe, may pari na possess, Father. Meron. No? So, bukas ko yan i-share. I-finalize ko lang dahil nagawa pa ako. So, ngayon, ang isi-share ko sa inyo is about the... Nasaan na yun? Wala dito ha. No. Tingnan ko muna ha. Sa exorcism files. Nandito pala. The wound of ignorance. The wounds of ignorance. The wound of ignorance. Dahil nung isang mga linggo, hina-highlight natin the temptation of the flesh. The three sources of temptations. The three sources of temptation. The first one is the devil, the world, and the flesh. No? Inelaborate ko na po yan nung isang mga buwan. Ngayon, dito naman tayo, the wound of ignorance. Ang sugat sa ating pagka-ignorante. Ignorance. No? Sabi dito ni Father Chad, ignorance, bakit may ignorance? It is the wound of original sin. Sa una nating mga ninuno, una nating mga magulang, si Adan at sino yung nanay natin? Si Eva. So, the wound of original sin, the result, the negative consequence of the original sin is ignorance. Tayong lahat, exempted si Mama Mary. Grabe si Mama Mary, no? Yung katabi mo, may sugat yan. Yan yung consequence sa original sin. Because of Adam's fall, our intellect is darkened. Ano yung ating isipan? Is darkened. So marami sa atin,
Hindi natin makilala na ang kasalanan ay kasalanan because of ignorance. Yang ignorance na yan, saan galing? It is the one of original sin. Pati ba pari, Father? Yes, hindi exempted. Si Mama Mary lang nga ang exempted at si Kristo. Yung katabi mo, may sugat yan. Itong naghumili utrupod. Amen? So patuloy tayo. Ang ganda ng, the more we study about the theology, the more we understand ourselves. Amen? Patuloy tayo. We do not naturally see truth clearly anymore. Error comes easily. Maliban na hindi na natin makikita yung katotohanan na malinaw because of the wounds of ignorance. As a consequence of the original sin, error comes easily. Ang mali natin ay madali lang. Sabi ni St. Augustine, the mind of man has been so blinded by sin. Yung kanta, buta kita sa pagpakabana, buta kita sa luha, ugway pulos ang hayag sa atong mga mata kun sa kasing-kasing. Say sumpay na? Buta. And it is our reality. Yan talaga yung tunay na nangyayari sa atin. Kaya nga, magulo ang mundo. Magulo ang ating pamilya. Magulo ang buhay mo. Bakit? The mind of man has been so blinded by sin that it cannot see the light until it is healed by grace. Only the grace of God can heal me. Only the grace of God can heal you. That's the reason why there is sacrament of reconciliation. Awa man ko isa, Father. Anong mangumpisal man ko? Wa ko isa. Bakit? Our mind is so blinded because of the wounds of ignorance. So, naintindihan nyo ba ako? Baka nagsasalita ako dito, hindi kayo nakasunod. Malinaw ba yung explanation ni Father Chad? Kinuquote ko yung mga church fathers. Bakit naman ako mangumpisal? Mas makasalanan pa yung paring nakaupo dyan. Because we are wounded by ignorance, and it is the negative result of the original sin from our first parents. Na ngayon, sino yung makapag-heal sa pagkabulag natin? Only the grace of God. Kaya nga, maraming pumupunta dito, they are healed not because of Father Darwin. Because of the grace of Christ. Naintindihan ninyo? Natutuwa ba kayo ngayon? Thank you, Lord, for your grace. Bigyan nating papuri si Kristo. Si Kristo ay pumaparito sa mundo, dalawa lang ang dala niya. John chapter 1 verse 17, Moses came here to bring us the law, while Jesus bring us the truth and the grace. Wow! Kaya nga, may katikisim tayo. Bakit? To lead your mind to the truth. Who is the truth? Jesus. I am the way. I am the truth. I am the life. Wala nang iba.
Amen? Sunod, yung ganda ng punto, isang buwan ito, i-elaborate natin. The wound of ignorance. Itong aklat na ito, grabe, ang ganda. And then, nirelate ko lang sa mga church fathers na mga document. Ignorance is not just lack of information. Dahil sabi natin, ignorante ka. It is not about lack of information. It is a spiritual damage. Ano? It is a spiritual damage of the soul. Grabe pala yung damage sa ating kaluluwa, no? And only Jesus is the Savior of the world. Di ba, kakanta tayo, Christmas na malapit? Christmas is not about Santa Claus. It's about Jesus, the Savior of the world. It is about Jesus. It is not about Santa Claus. It is not about decoration. It is about Jesus, the Savior of the world. Kaya nga magmisa tayo. From Thursday to Sunday, may misa tayo. Bakit? Si Kristo po yan. I am the bread from heaven. When you go to confession, you receive the grace. But when you receive communion, you receive the source of grace. Wow! Ang blessed ninyo ngayon. Natutuwa ba kayo ngayon? Ang totoo. Si Ate Arsinia from Puerto Princesa, Palawan. Yung sakit niya ay almost 6 years na. Bloated yung kanyang, yung kanyang tiyan. Mabigat yung kanyang katawan. Maraming beses na siya muntik magpakamatay. Dito nalalaman niya yung katotohanan. And she received grace and she is healed now. Uuwi na sila. December 10 sa pero yung gastos niya sa mga albularyo, isang albularyo nga, consultation fee, 10,000 pesos. Consultation pa yan. Higit pa sa doktor. Grabe naman. Dito walang consultation fee. Libre. Ano sabi ni Kristo, nakatanggap kayo na walang bayad. Ibigay nyo na walang bayad. Yung confession natin, may bayad ba? Wala. Yung Holy Communion, may entrance fee ba dito? Wala. Amen. Bigyan natin papuri si Kristo. Patuloy tayo sa wound of ignorance. Only the grace is required for healing. Nothing else. Di ba? Wow. May 3 kahapon dito. Classmates sila. Sabi ko, magkaklase pala kayo. Wala naman, hindi na naman kami nag-aral, Father. Bakit classmate kayo? Sabi nyo, sabay kayo pumunta sa albularyo. Hindi, nagkaklase kayo. So, ano ba yung mga karamdaman ninyo? Father, walang findings. After receiving the grace of God, all of them are healed. Kahapon pa po yan, from Carmen. Yung isa is, may 1% pa na sakit. Yung isa ay completely healed na daw siya. Wow. Because of the grace of God. Not because of Father Darwin. Walang kapangyarihan si Father Darwin. Kili-kili power lang. Yun lang. That's the reason why I invited priests to sit down in the sacrament of confession. Because it is the source of grace. It is the river of grace. The river of grace. The flowing water of grace is in the hand of all the priests because all priests are healers. Amen? Natutuwa ba kayo ngayon? Totoo? Practical example sa spiritual damage of the soul. Itong tinatawag na ignorance. Confusing success with happiness. Ito, example po ito. I-confuse mo yung success mo as
true happiness. A person believes that wealth, career, or popularity will make him fulfilled. Yun ang makapag-satisfy sa atin. He works hard, becomes successful, yet still feels empty and restless. Ang daming mayaman na. Ang daming sikat. True happiness cannot be found in earthly success. This shows spiritual blindness. The heart mistakes achievement for meaning. Ina-associate natin yung success natin. Marami na akong sasakyan. Marami na akong kondo. Marami na akong beach. May nakikita ko kanina ba na yung mga bubblegum, sa bubblegum, no? 12 days of kurakot. Ay parinig ko sa inyo, ha. Ang ganda. 12 days of kurakot, no? Iparinig ko sa inyo, ha. Ang ganda nito, very realistic, no? Ay, i-shortcut ko lang, ha. Ito. On the first day of Kurakot, itong nakuha niya, isang bulletproof na kotse. On the second day of Kurakot, itong nakuha niya, 2 brand new watches at isang bulletproof na kotse. On the third day of Kurakot, itong nakuha niya, 3 beach resorts, 2 brand new watches at isang bulletproof na kotse. On the fourth day of Kurakot, itong nakuha niya, 4 sports cars, 3 beach resorts, 2 brand new watches at isang bulletproof na kotse. 11 lawyers lying after 7 bags of cash, 6 companies, 5 private jets, 4 sports cars, 3 beach resorts, 2 brand new watches at isang bulletproof na kotse. On the 12th day of Kurakot, itong nakuha niya, 12 Senate hearings, 11 lawyers lying, 10 private islands, shopping malls, 8 helicopters, 7 bags of Kana eh. Tinuod po. Una, we associate corruption as success. It is the product of ignorance. It cannot give you fulfillment and satisfaction. The heart mistakes achievement, corruption for meaning. Only grace reveals that true happiness comes from God, not from success. Amen? Kahit wala kang pera, pero kontento ka naman. You receive the fullness of grace. Yan po. Ano pa yung example nito? Pangalawa, parang isang buwan ko ito mas-share. Huwag kayong mag-alala. The first 10 bullets po ito. 10 bullets. Hindi po baril, no? 10 points, no? I-share ko sa inyo. Pero introduction pa tayo, no? Another example, thinking I am a good person, so I don't need God. Ang dami ko nang natulungan, hindi na kailangan magsamba pa. Ang bait ko naman, wala naman akong inagrabyado ng mga tao. Tinutulungan ko ang mga nangangailangan. Someone avoids prayer, confession, and church because he believes that being kind is enough. Being kind is enough. This is ignorance of the soul's need for God. Grace teaches that goodness apart from God is incomplete. Ulitin ko ha. Goodness apart from God is incomplete. Yan po yung marami sa atin. Father, alam niyo Father,
Marami akong tinutulungan ng mga scholar. Nagsisilos naman yung asawa ko. Masama bang tumulong, Father? Masama yung ginawa mong kabit yung scholar mo. No? Yun. At sabi niya, isang professional, and then nagsisilos yung kanyang asawa. Hanggang ngayon, nag-struggle yung asawa niya. Ulitin ko, thinking I am good, so I don't need God. Walang problema pa doon. Hindi ako nagsamba, hindi na ako nangumpisal. Hindi na kinalangan yan. Marami naman akong natulungan eh. Mabait naman ako, Father. Yan po is ignorance. Amen? The consequence, the wounds of original sin is ignorance. Ano pa? Justifying sin as normal. Normal lang itong kasalanan ko, okay lang. A person says, everyone watches this. Everyone lies. It's just how life is. This shows darkened understanding. So, yung understanding natin, yung intellect natin is so blinded, not only darkened, but blinded. Sin no longer appears harmful because conscience has been weakened. So, justifying our sin. May nakikita ako, isang obispo, hindi katoliko, isang obispo, sabi niya, kinakasal ko yung babae at babae. Abi ni-bless niya. Yung blessing ko ay hindi yun kasal. Blessing lang. Nagdadamit sila ng pangkasal, lalaki at lalaki. Yan po is justifying sin. Aaminin na natin yung kasalanan natin. Stop justifying. Kasalanan na nga eh, justify mo pa. Doble na yung ating parusa sa Panginoon. Ano pa? Believing time will heal everything. A person refuses to forgive, thinking pain will fade on its own. Sabi natin, yan po ay ignorance. Okay lang, hindi ko na lang iisipin yan. Basta hindi ko siya mapatawad hanggang ngayon. Christmas, yung Pasko, patawarin mo na yung nagkasala sa'yo. Pasa ko. Yun ba yung Pasko? Hindi. No? Believing time will heal in everything. Heal everything. This shows ignorance of the healing power of grace. Forgiveness heals. No time alone can heal. Time cannot heal. Only by the grace of God. Katulad ni Santa Maria Gorete. Sinaksak siya. Mga 41 na saksak. Sa kanyang katawan, dami. Doon na siya, daming saksak niya. Doon sa hospital, tinanong siya sa pare, anong masasabi mo sa nagsaksak sa'yo? I hope I will see him in heaven. Pinatawad ko na siya, Father. Because only the grace of God can heal. Not time can heal. Only the grace of God. Amen? Panghuli, sa last, additional example. Nandito pa tayo sa intro sa wounds of ignorance. May 10 bullets ako isi-share sa inyo. 2 oras ako nag-research at nagbasa kagabi. Na-enjoy ako sa binasa ko dito. And then nag-search ako sa mga sayings sa mga church fathers. Ano pa? Thinking suffering. Ito yung ignorance. Thinking suffering as God's absence. Hindi na ako mahal ng Diyos. Ang dami kong problema. Ang dami kong pagsubok. Thinking suffering as God's absence. When life is hard, someone says, God has abandoned me. Hindi na, pinabayaan ako ng Diyos. This is spiritual blindness. While in fact, suffering can be
a way of purification. It is not God's punishment. Kung nagkasakit ka ngayon, it is not a punishment of God. It is a purification of your soul. It is a purification of your family. Anong nangyari sa ating bansa? It is our purification. Bakit? Hindi tayo boboto kapag walang pera. It is our wrong decision. Anong nangyari sa atin? Ito na po, yung suffering natin is the consequence of the wound of ignorance. Grabe, no? So patuloy tayo. Ano pa? Trusting feelings over truth. Ulitin ko ha? Trusting feeling over truth. Yung feeling mo, yun na yung ultimate moral standard. Na yung feeling ko eh. A person says, I feel it right. It's right. So it must be right. Emotion replace objective moral truths. Yung moral truths na yan, yung teaching na yan, hindi po yan, hindi po yan na-feel na, hindi ko yan feel eh. Hindi ko yan susundin. Di ba? A sign of darkened reason. Pwede ba yon? Walang objective truth? Subjective lahat? Pwede ba yon? Sang-ayon ba kayo doon? Example, wala tayong mathematical objective truth. 1 plus 1, ang sagot ng isa, 2. Ang sagot ng kabila, 11. Feel ko eh, 11. Pwede ba yon? Magkagulo tayo eh. Ito, wag nating i-entrust yung, don't put your trust to your feeling. Put your trust to the truth, not to the feelings. Yung emotion natin ay pabago-bago. Ang ganda ng mood mo ngayon. The following day, bad mood ka na. The following minute, naumod na ka. Tungod sa bad mood. Trusting feelings over reason, over truth. Yan po ay resulta sa ignorance. May tatanong sa akin, Father, ang gusto ko, Father, ay lalaki. Lalaki ka din. Paano tayo mag-procreate? Paano tayo dadami? Kung yung mama mo, yung papa mo, ay lalaki din yung gusto ng papa mo. May silang ka ba? Siya, hindi. Because we rely on our feelings, no longer on the objective moral truth. Totoo, hindi. Pero ipatuloy lang, nandito pa tayo sa introduction sa wounds of ignorance. And then after that, pupuntan tayo sa 10 bullets of how to heal the wounds of ignorance. Okay? Kung uuwi na kayo sa bahay ninyo, live naman tayo. Nandito pa tayo sa introduction. Uy, introduction ka pa, Father. No? Ang taas na ng katikisim mo. Okay? Ang ganda ng simbahan. Hindi maubusan ang simbahan sa kanyang kaalaman. Ang ganda ng ating simbahan. Huwag niyong iwanan ang ating tunay na simbahan na tatag ni Kristo. Alam niyo, alas 11:30 na ako natutulog. And then nag-prepare din ako dahil naggawa tayo ng libro, unahin ko muna yung mga experiences natin dito. Bukas, promise ko sa inyo, before ako magbigay ng catechism, mga 7 minutes, ilalaan ko po sa pari, a priest with demons. With a demon. With demons, not with a demon, but with demons. No? Yan ang ginagawa ko kagabi. Nag-enjoy nga ako. Hindi na ako naka-Facebook. Naka-Facebook lang ako 5 minutes. No? And then nag-enjoy talaga ako. Ang dami kong natutunan. At maliit pa itong natutunan ko. Dagdagan ko pa araw-araw. Amen? Let us give a round of applause for our church. The pillar
and the foundation of truth. Natutuwa ba kayo ngayon? Totoo? O, sige, manindog na ta. No.